With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel
Okay. Kakantahin po muna namin, and then those who know the song Please may sing with sing us. along. Please sing along. Basta yung marunong sa song na ito, please sing aloud. Para ma-learn din ng mga katabi nyo. Show kanina. Sige, let's let's sing it Okay. Okay, we can maybe sing kahit wala pa yung no? Madali lang yung lyrics. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Okay, sige. Let's sing. Every day with... Sing. Okay, let's sing. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Okay, we'll sing it again. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Do you like the song? Maganda ba? Yung boses namin kahit hindi maganda, yung pakinggan nyo na lang yung lyrics ng song, yung words, kasi napaka siya, inspiring, di ba? Okay, sana. So we'll sing it again. Okay. Every day sing. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Okay. Wala pa rin. Okay. Next song. Ito po yung Ang ating theme song po, title ay Jesus Shine on Me. Okay.
Okay. Okay, We'll sing it let's again. sing it po. Jesus, shine on me. Jesus shine, Jesus shine on me. Ready, sing, okay. 1, 2, ready, go. Jesus, shine on me everywhere I go. If I follow fast and if I listen slow, on bright mountains high, in dark valley low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus shine on Jesus, shine me everywhere I go. Help me love my family as your word tells me so. On bright mountains high, in dark valley low, Jesus, shine on me everywhere I go. Hintay natin yung accompaniment. Nahahalata yung ating boses na Okay. Mas maganda pag meron yung accompaniment. Ang magandang aspect of these songs ay everywhere at every day kasama si Jesus. Yan. Okay, meron na tayong accompaniment. So, yung iba nating mga kasama, alam po itong song na ito. So, please sing along and lakasan po natin. When we sing the song, namnamin po ninyo ang mga lyrics nito. Opa. Jesus, shine on me everywhere I go. If I follow fast and if I listen slow, on bright mountains high, in dark valley low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine on me
everywhere I go. Help me love my family as your word tells me so. On bright mountains high, in dark valleys low, Jesus shine on me everywhere I go. Okay, once more and then we'll proceed to our next. Okay, let's stand. Opening song. Okay, let us all rise. Let us all rise for our opening song, our theme song, Jesus Shine on Me. Let's all sing together pa. Pasensya na po sa technical difficulties. Yeah. Jesus shine on me everywhere I go. If I follow fast and if I listen slow, on bright mountains high, in dark valleys low, Jesus shine on me everywhere I go. Jesus shine on me everywhere. So, on bright mountains high, in dark valleys low, Jesus shine on me everywhere I go. Jesus shine on me everywhere I go. Tayo po ay manalangin. Panginoon na nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, at kami po ay safely na nakarating dito. Salamat po, Lord, at kayo po ay nandito in our midst. I pray, Panginoon, na nawa po buksan niyo po ang aming puso't isipan nang sa ganun aming pong maintindihan, maisa puso at magawa po sa aming buhay ang mga leksyon na maaral po namin ngayong gabi. Nawa po, Lord, ingatan niyo po kami ngayong gabi at i-bless niyo po lahat po na makakarinig, ganon din po mga participants, mga bisita, lahat po na nandito. Nawa po, Lord, ma-bless sa araw po na ito at sa mga susunod pa pong gabi. Thank you, Lord, for everything, and this I ask in your loving name I pray. Amen. Hi! Hello! And God is good po dahil nakadalo po kayo sa aming family seminar. And thankful po ako na sa dinami-dami po ng mga tao dito, kayo po ay hinugot niya sa bunto ng karamihan upang dumalo sa gawaing ito at upang makapakinig ng mga mensahe ng ating Panginoon. Maraming salamat din po dahil ang seminar po na ito ay pinagkaloob ng Panginoon para po sa panahon ngayon na ang mga bata po ay naging problema ng mga magulang at ang mga magulang naman pinoproblema ng mga anak. Kaya napakaganda po ng
pagkakataon na ito na magkaroon tayo ng family seminar dahil sa panahon po na ito, ang bawat pamilya po ay naging napariwara na at hindi na po maganda ang kanilang pagsasama. So, maraming salamat po and magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. So para po sa ating health lecture series po, no, pag-uusapan po natin ang about New Start at malalaman po natin yan kada gabi. So pumunta po tayo kada gabi po dito. So for N po, no, pag-uusapan po natin ang tungkol sa nutrisyon. Na mag-focus po sa nutritional strategies po for managing diabetes. So, sino po ba dito yung mataas po yung mga blood sugar po nila? Taas po ang kamay. Yan. Border. Yan. So, malalaman po natin ngayon kung paano po ba natin mamamanage po ang mga blood sugar levels po natin. So, simulan na po natin, no, habang wala pa po yung ating slide. So, ano po ba ang nutrisyon, no? Ang nutrisyon po ay pagbibigay po sa ating katawan ng mga sustansyang kailangan mula sa pagkain po na ating kinakain, no? Upang po manatiling malusog at mamuhay ng maayos. So, sakop po ng nutrisyon po yung kung paano po natin ikonsumo, paano po tunawin, at gamitin po, absorb ng ating katawan yung mga sustansya po na galing po sa pagkain. So, sa simula pa lang po ng proseso, no, sa bawat subo po na ating ginagawa, ay dapat po ay nginunguya po natin ng mabuti yung mga kinakain po natin, no? Huwag po tayo magmamadali kasi wala naman pong naghahabol sa inyo, no? So, kainin po natin ng maayos po yun, no? So, paano po ba natin makukuha ang tamang nutrisyon? Makukuha po natin ang tamang nutrisyon, no? Para po makukuha po natin nga sa mga pagkain po na ating kinakain, no? Ang gusto po natin ay, ang focus po natin ay mga masustansya at balancing pagkain. Alam po natin na ang pagkain po ay isa sa mga basic necessities po na kailangan po natin para mabuhay. And ang food po ay any substances po, food or drink po na kinukonsumo natin na nagbibigay po ng sustansya sa ating katawan. So, ang katawan po natin ay may iba't ibang nutrients po o sustansya na kailangan po natin para manatiling malusog po ang ating katawan. Next slide, please. So, paano po ba natin makukuha ang iba't ibang nutrients po na kailangan po natin, no? Kailangan po natin kumain ng sari-saring pagkain para po makuha po natin lahat ng nutrients po na kailangan po ng ating katawan. Kumbaga po sa umaga, pag nagluto po tayo ng itlog, no? Samahan po natin to ng mga gulay po tulad po ng kamatis o sibuyas o bawang po, no, isama po natin para may makuha din po tayo mga nutrients po na galing po sa mga kamatis at mga gulay. So, ganun din po, no, sa diabetes po, no, makukuha din po natin, ma-manage din po natin ang diabetes o ang blood sugar po natin sa pagkakaroon po ng isang malusog at balancing dieta o pagkain ang susi para sa sino mang may diabetes. So, wala pong solong diet o pagkain po na inirekomenda. Ang gusto lang po natin ay masustansya at balancing pagkain. So, ano po ba ang layunin po natin, no? Sabi po sa American Diabetes Association, to promote and support healthy eating patterns, emphasizing a variety of nutrient dense. Gusto po na magbigay diin po sa mga masusustansyang pagkain.
in appropriate portion sizes o sa tamang dami po nito to improve overall health, no? All while maintaining the pleasure of eating. So gusto po natin na maganda pa rin po ang relasyon po natin sa food, no? Hindi po ibig sabihin na pag mataas po ang blood sugar natin o may diabetes po tayo, kailangan po natin na matakot na po tayo sa pagkain na parang, eliminate ko na po lahat yan. Tatanggalin ko na po lahat yan. Hindi po ganoon. Kailangan lang po natin kontrolin yung dami po nito at yung klase po ng mga pagkain. So next. So ito po ang Pinggang Pinoy para sa edad 19 to 59 taong gulang, no? Ito po ay dinisenyo po para sa mga individual na mag-prepare po ng mga food na mga balanse. So meron po tayong 3 food groups: Go, Grow, at Glow. So unahin po natin ang Go. So 1/4 po ng plato ay nakalaan para sa carbohydrates tulad ng kanin, tinapay, noodles, o pasta po, mais, patatas, kamote, at iba pa. Carbohydrates po ay main source of energy po natin. Kumbaga po, sa kotse, kailangan po ng kotse ng gas para ito ay gumalaw. Ganun din po sa atin, no? Ang carbohydrates po ay nagbibigay po ng enerhiya sa atin para sa buong araw. So, ang gusto po natin, no? Hindi po natin kailangan i-eliminate po ang carbohydrates. Di ba madalas po na kapag may mataas po ang blood sugar, kailangan na pong eliminate ang carbohydrates. Hindi po totoo yun. So, kailangan po lang natin kontrolin at yung klase po ng carbohydrates. So, ano po ba yung gusto nating klase po ng carbohydrates? So, ito po ay complex carbs. No? Mas gusto po natin yan kaysa sa mga simple carbs. Ang complex carbs po ay mataas po sa fiber na gusto po natin para po mas mabagal po yung pag-digest nito, mas mabagal din po yung pag-absorb po ng sugar po nito. So, hindi po magsaspike up yung ating blood sugar levels. So, ano mga klase po ng complex carbohydrates? Ito po ay yung mga whole grains, tulad po ng whole grains na pasta, whole grains po na bread, at saka kasama din po ang gulay at prutas. So, mga simple carbohydrates naman po ay yung mga donuts, mga cookies, at iba pa po. So, sa grow naman po, no? So, 1/4 po ng plato ay nakalaan para sa lean proteins o hindi matatabang sources ng protina tulad ng karne, manok, isda, itlog, tokwa, beans, at iba pa. Gusto po natin yung mga lean cuts po ng mga karne o ng mga manok. So, importante din po itong protina kasi ito po ay for building and repairing of our tissues. So, gusto din po natin na mga klaseng type po ng mga cuts po ang ang piliin po natin. So, mga other recommendations po, so, sa mga fats na gagamitin, piliin po natin yung mga unsaturated fats. Ano po ba yun? Ito po ay yung mga seeds at mani, avocado, isda, at mga langis tulad po ng olive oil, canola oil, at iba pa. Ano naman po ang limitahan po natin, no? Ang pagkonsumo po ng saturated fats at trans fat, ito po ay nakakataas po ng ating LDL o bad cholesterol at taas po ng risk po for heart diseases. So ano po ba yung mga yon? Processed food, katulad po ng mga hot dogs and other po, fast food, alam na po natin yan, red meat at whole fat dairy products. Sa mga oras po na hindi po natin mapipigilan, no, na kumain po nito, mainam po na mag-add po tayo ng mga gulay po dito. Kunwari po sa mga fast food, pumunta kayo sa mga KFC po. So, kunyari chicken yung meal yung in-order nyo. So, magdagdag po kayo ng mga coleslaw. Pwede po yun para mas madami pong sustansya po kayong makuha. So, sa glow naman po, so, pinakamalaking bahagi po o yung 1/2 ng plato ay nakalaan para sa prutas at non-starchy na gulay tulad ng malunggay, pechay, kangkong, repolyo at iba pang madadahong gulay. So, maglaan naman po tayo ng isang serving ng prutas at o dairy. Katulad po ng low-fat, fat-free products, non-fat, so milk, at iba pa. So, ano po ba yung equivalent ng isang serving ng prutas? So, ang equivalent po ng isang serving ng prutas ay 1 medium size po, katulad po ng mga banana po na ganito kaliliit. Ayan. So, at saka po, 1 slice of a big fruit. Sa pakwan po, di ba sa pakwan? Yung triangle po, yung isang equivalent po ng 1 serving. O sa mga mangga naman po, kalahating pisngi.
Normally lang naman po nakakataas ang blood sugar po sa mga prutas, pero lilimitahan lang po natin. So, ano pa po ba ang other recommendations po natin? No? Piliin po ang fresh at raw na prutas kesa sa fruit juices, dried at canned fruits. Bakit po ba natin to mas gustong piliin? Kasi po, mas mataas ito sa fiber na mas gusto po natin para po mas mabagal po yung pag-absorb nito at hindi po magtataas yung blood sugar levels po natin. So ilang servings po ba per day ng prutas? Sabi po sa food exchange list, hindi po tataas sa 3 to 5 servings. So, piliin din po natin ang tubig o inumang mababa sa calorie. So, ngayon, lalo na po ngayon tag-init, no, uminom po tayo ng sapat na tubig para po mas ma-regulate po natin ang ating blood sugar. Ganun din ay ma-prevent po natin ang dehydration. So, ano po ba ang need po nating limitahan? Sugar-sweetened beverages tulad po ng sodas, sports drinks, fruit, flavored drinks, at iba pa. So ito po ang Daily Nutritional Guide po for Filipino adults na pwede po nating sundan yung mga servings po nito. So ano po ba ang general recommendations po natin? No? Piliin at ikonsumo ang mga pagkaing siksik sa sustansya, mataas sa fiber, vitamina at mineral habang nililimitahan ang mga pagkaing maalat, mataas sa added sugar, saturated at trans fat. So ito po yung summary po na pinag-uusapan po natin. So ganito po ang magiging itsura po sa plato natin, no? Yung ideally po na magiging itsura. Yan po ang pinggang Pinoy. Next po. Next. Yan. Ang nutrition po ay mahalagang aspeto ng gamutan ng diabetes. So, kailangan lang po natin ng disiplina at ng effort po para ma-manage po natin ang diabetes. Sa mga meron pong mga maintenance, inumin po natin yun sa tamang oras. Ganun din po, sabayan po natin ito ng tamang oras po ng pagkain, tamang klase po ng pagkain, at tamang dami po ng pagkain. So ito po, iiwan ko po sa inyo, Genesis 1:29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And 1 Corinthians 6:19 po, don't you know that your body is a temple of Holy Spirit, who is in you, whom you have from God? You're not your own. So, ingatan po natin ang ating katawan. Kumain na po tayo ng masusustansya. Huwag na po natin hintayin na magkaroon pa po tayo ng mataas na blood sugar at iba't ibang klase po na ng sakit. So, yun lamang po at maraming salamat. Hello, good evening po sa lahat. Okay. Kami po ang mga kabataan po sa Sheila. Ang kakantayin po namin ay pinamagatang He Loved Me. Ayan, He Loved Me. Ayan. Natry nyo na po bang mamahal? Ayan. Sa mga sawi po, condolence po. Hindi po, masarap pong makatikim ng pagmamahal. Ngayon po, simulan po namin yung linggo natin ng pagkasama ng isang kanta na nagsasabi sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Panginoon ng buong mundo, ng buong universe. Kung kauman po ay sawi sa pagmamahal o kulang sa pagmamahal, meron pong isang nagmamahal sa inyo ng taos puso.
Disconnected. Meron pong pwede ko po kayong bigyan ng isang pick-up line, no? Sana, ikaw si The Acts, tapos ako si 1 Corinthians. Para there's romance between us. Ayan, diba? Kasi sa Romans, pwede nyo pong isulat sa mga wala pang Bibles. Meron po itong Bible verse. Sa Romans 8, pwede nyo pong simulan sa Romans 8:32. Tapos, bahala na kung hanggang saan kayo mapunta doon, no? Doon, nakasulat po doon. Grabe. Who can separate us from the love of God? Sino maghihiwalay sa akin? Sa aking Panginoon? Yung mga paghihirap ba ng buhay? O yung gera? O yung mga masakit na ba nangyari sa buhay ko? O taggutom? O yung espada, baril, espada, wala, hindi lahat to. Okay na raw. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Yan, no? Yan. So through God's love, akantahin natin yung kantang yan. Disconnected. Disconnected.
Napakagandang awit. Ano po? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit nagpapasaway, ano? Kahit nagkukulit, kahit nang iiwan, mahal pa rin ng Diyos. Tama, mali? Tama, napakaganda po ng awit. Kahit anong gawin sa atin ng sino man, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan nagbabago, no? Nagmamahal pa rin sa bawat isa sa atin. Sa gabi-gabi po, tayo ay magkakasama-sama. Napakasarap tingnan kung magkakapamilya ay magkakatabi. Sino po dito ang pamilya silang nandito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Ang dami! Salamat po sa inyong pagtungo ngayon kasama ng inyong mga pamilya, no? Nakikita natin talagang kailangan ng bawat isa sa atin na lalo pa tayong lumago sa ating mga relasyon, ano? Mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ano? Alam natin ang kalagayan ng paligid natin. At marami ng mga confusion o nalilito na tayo, ano na nga ba talaga ang dapat na kalagayan ng mga sambahayan, ng mga pamilya? Ano nga dapat ang ating sundin para maging malusog, ano, masaya, matatag ang bawat pamilya. Kaya ngayon pong gabing ito, pasisimulan natin, ano? Pasisimulan natin ang pag-aaral natin ng pagkakaroon ng malusog, matatag at masayang pamilya. Sinong may ayaw ng ganitong kalagayan ng pamilya? Sinong may ayaw? O, lahat tayo gusto natin to, ano? Lahat tayo nangangailangan na laging matuto kung paano pa natin patitibayin, palulusugin, patatatagin, at pasasayahin ang ating pamilya. Kailangan nating lahat yan, ano? Kasi parang halaman yan eh. Sabing ganon, kapag hindi mo na dinidilig yan ay natutuyo at namamatay, ano? Ang sabing ganon, ang pag-ibig daw ay parang kape. Sino pa mahilig sa kape? Bawas-bawas baka magka-diabetes, okay? Sino? Ayan, okay lang yan, ano? May pagkakataon pa, dahil ang sabing ganon, ang pag-ibig parang kape. Pag iyong napabayaan ay... Anong nangyayari sa kape pag napabayaan? Lumalamig. Gusto nyo ba lumamig ang pag-ibig nyo? Ayaw natin yan, ano? Ang gusto natin, ang pag-ibig natin, parang langka. Uy, bakit parang langka? Katulad, ayan. Walang katulad. Lang kasing tamis. Ayan ang gusto natin sa pag-ibig natin, ha? Namimiss ko si Senator Miriam Defensor. Pampasaya ng buhay, ano? Yung mga pick-up lines. Pero sa gabi-gabi, tayo ay matuto kung paano nga tayo, bukod sa maging malusog ang ating pamilya, masaya rin, syempre. Hindi masamang magbibiruan ang mga pamilya para masaya, magaan ang araw sa bawat isa. Alam natin, ang panahon natin medyo masela na, mga minamahal ko, no? Masalimuot ang mga ugnayan, naguguluhan na ba tayo? Ano ba talaga ang dapat matawag na pamilya? Paano nga ba nagiging mag-asawa? Sino ba talaga yung dapat pagsamahin? Ano? So, nagkakaroon na tayo ng mga kalituhan at kahalagahan nito. Nawawalan na ng pagtingin ng bawat isa sa atin. Ano nga ba ang kabuluhan ng pamilya? No? Kasi nung araw, pag napalayo ka sa iyong pamilya, nalulungkot ka, tama, mali? Naho-homesick ka pagka hindi mo na sila nakasama, noon yun. Ano? Parang ngayon, kahit wala na ang magulang, wala na ang nanay, wala na ang tatay, okay lang, mas masaya pag wala sila. Ano? May ganun ba sa atin? Sinong may ganung feeling minsan? Wag naman lagi, okay? Minsan-minsan pag may mga sigalot sa pamilya, no? Kaya po inaanyayahan namin kayong pag-aralan natin tong magkakasama. Kumusta ang inyong mga sambahayan? Kumusta po? Masasabi ba nating healthy? Sinong makakapagsabing 100% healthy ang pamilya niya? Sino ang nakakapagsabing medyo may sakit ang pamilya niya?
Sino nagsasabi, hindi ko alam kung anong kalagayan ng pamilya ko? Ayan. Araw-araw alamin po natin anong kalagayan ng pamilya natin. Baka wala na tayong pamilya. Baka ang pamilya natin ay nawala na, nabura na, mga minamahal. No? Ang sabi pong ganon, ay nakakapagtakang sa sanlibutan natin na maraming tao, lalo dito sa Metro Manila, ang daming tao pero marami ang nalulungkot, marami ang depressed, marami ang isolated ang feeling, marami ang nagkukulong sa kwarto, kahit marami, problema po ito, ang depression, anxiety, ito ay nararanasan ng marami dahil mayroong kailangang ayusin sa ating mga sambahayan. Dahil your and my family matters. Mahalaga ang bawat pamilya. Ang sabing ganun, ang pamilya, ang basic, unit, ng pamayanan. Ito yung, pinakapayak, pinagmumulan, ng isang pamayanan ay ang sambahayan. Kaya naman, ating alamin, patuloy tayong matuto sa ating pag-aaral sa gabi-gabi kung paano maging masaya at malusog ang ating mga sambahayan. Una, alamin natin ang origin ng pamilya. Ang bawat pamilya po, dinisenyo yan ng Diyos na, ang sabing ganon? Ito ay masaya at pangwalang hanggan. Hindi ito sana mapuputol. Hindi sana ito nag-aaway. Wala sana itong pagtatalo-talo. Walang hiwalayan. Iyon ang original na plan ng Diyos. Kaya lang naging hybrid na. Pwedeng maghiwalay, pwedeng magbalikan, pwedeng magpalitan. Nagkaroon na ng mga pagkakaiba. Pero ang plano ng Diyos, ito ay maging masaya at pangwalang hanggan. Yun nga lang, dumating, pumasok ang kasalanan at nangyari ang paghiwalay, nangyari ang pag-aaway, nangyari ang pagkakasakit, nangyari ang kamatayan. Lahat ng yan ay nagdulot ng di magandang epekto sa ating mga sambahayan. Ayon kay Ellen White, ang masaya at matatag na pagsasama po ay gawaing panghabang buhay. Hindi tayo titigil na tayo kinasal na, okay na, nagkasundo na. Na tayo ay nag-silver wedding anniversary na, healthy na ang ating pamilya. Hindi po. Kahit po sa panahon na tayo ay nandun na sa sabing gano'n, kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok, matututo pa rin tayo dapat. Dahil araw-araw nakikita natin yung conflict, lalo na sa mag-asawa, conflict sa mga anak, dahil hindi tayo magkasamang pinanganak. Kaya lalabas lagi ang conflict, Laging binabanggit ni Pastor, pagka ikaw ay pumasok sa pag-aasawa, pumasok ka sa conflict. Ay, di wag na lang pala mag-asawa. Yun ba yun? Ibig sabihin lang po nun, kapag tayo ay nag-asawa, dahil tayo ay naggaling sa magkaibang pamilya, mayroon tayong pinag-aralan na magkaiba, Magkaiba ang paraan ng pagpapalaki sa atin, magkaiba ng standard ng mga pamilya, May mga kultura pa tayo sa bawat lugar kung saan man tayo nanggaling. Lahat po yun nakakaapekto sa atin pong pagsasamang mag-asawa. Sa una, okay pa, madali pa nating tanggapin, pero later na lumalabas yung mas marami nating pagkakaiba, parang nagkakaroon tayo minsan ng gap, At yun yung ayaw mangyari ng Panginoon. Gusto niya manatili pa rin tayong maging matatag na mga mag-asawa para matatag ang sambahayan. At araw-araw matuto sa Panginoon. Hindi kanino pa man, Dahil walang iba pong makapagbibigay sa atin ng karunungan kung paano natin itataguyod ang pamilya natin, kundi ang salita ng Diyos. Kahit gaano kagaling o gaano kaayos na pamilya, may conflict pa rin yan, Kahit gaano katagal nang nagsama, may conflict pa rin yan. Kaya ngayong gabing ito, alamin po natin ang pamilya at ang layunin nito. Ano ba ang layunin ng mga sambahayan? Ang sabi pong ganon, tayo ay
nakita natin na lumalala ang krisis, problema sa mga pamilya. Kanina may napanood na sa Facebook si Pastor, nakikinig lang ako, ay yung nanay na pinatay yung kanyang anak. No, 2 anak niya, yung isa nakaligtas yata, no? Ang dahilan ay daw po ayon sa investigasyon dahil sa droga. Ang lungkot po na tayo. Araw pa naman ng mga mother ngayon. Happy Mother's Day po. Ayan. Mother's Day pa naman. Ay yun pa yung araw kung saan ang nanay nawala sa kanyang tamang pag-iisip sana, na kinikilala natin ang mga nanay, dakila yan, ang pag-ibig niyan sa kanilang anak, higit sa kanilang sarili, Kaya napakaganda nung awit na, dakila kainay. Maraming mga awit ngayon, lumabas ngayong Mother's Day. Ano ba ang sabi nga, ano ang special sa pamilya? Bakit mahalaga ang pamilya? At ano ang magagawa natin para magkaroon ng masaya, malusog, at matatag na pamilya? Tingnan po natin, kanina binanggit natin, yung hinarap na krisis, nung nangyari na yon na na-post sa Facebook. Pero ang totoo po, marami talagang conflict sa mag-asawa, Conflict dahil naghumantong na sa diborsyo o paghihiwalay. Sa atin wala pang divorce pero may legal separation, may annulment, Mayroon naman yung substance abuse, Yun yung droga, pinagbabawal na gamot na siyang sumisira ng tama nating pag-iisip, na kung paano natin itataguyod ang pamilya. Kaya dahil hindi nagkakasundo ang mag-asawa, ang mga anak, yun ang napapakinggan at nakikita nila araw-araw yung pagtatalo ng mag-asawa, pag-aaway, pagsasakitan, kung nakikita pang gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Anong anak na ang ating ipinapalaki dito sa sanlibutan o dito sa ating mundo? Anong klaseng mga kabataan ang sa darating na panahon? Ito yung mga matitira, mawawala na tayo, sila ang matitira. Anong klase na? Ayon po sa International Journal in Environmental and Health Research, ang mga batang exposed, nakikita nila, napapanood nila, nararanasan nila na ang kanilang mga pamilya magkahiwalay, ang nanay at ang tatay. Ano pa po? At ito ay, bukod pa dun sa mga droga na yan, sabing ganon, ito daw po ay nasumpungan na mas lumalala, sabing ganon, ang pag-develop ng emotional, yung problemang emosyon, yung kung paano mag-handle, mag-manage ng stress, ng kahihiyan, ano pa yung mga pagkabigo nung araw, nung araw talaga po, sa mga kaedad ko at medyo mas edad pa, ang tawag natin nung araw. Nung mga panahon natin noon, pag ikaw ay pinahiya, nagsumbong ka sa magulang mo, hindi ka basta papatulan ng magulang. Sasabihin, ngayon ang dapat mong gawin para sa susunod, di mo na maranasan yan. Pag ikaw ay pinagalitan ng teacher, hindi ka kasi sumunod. Ngayon, hindi. Ayun na ang magulang susugod na sa teacher dahil umiyak at ang kanyang anak ay napahiya. Pero noon, pag napahiya ka, babalik ka pa rin sa klase na parang makapal na ang mukha mo. Tama, mali? Nakakatulong bang kumapal ang mukha? Yes, kasi tumatapang ka, tumatatag ka, Yun yung nawala ngayon. Kung bakit ang ating mga anak, nung maliit pa, pag nadapa, ayaw natin, bubuhatin na agad natin yan. Samantalang noon, ang magulang tuturuan ka na ikaw ay tumayo sa sarili mo. So yun po ay nakaka-develop ng values sa ating mga anak. Kapag hinahayaan natin silang pulutin ng kalat nila, pinaparusahan mo ba yung bata? 1-year-old pa lang, magliligpit na? No. Yun ay isang paraan para palakasin ang kanilang kaisipan, moral, kung paano makikipag-ugnayan, lalo tigit ang obedience, ang pagsunod. Okay, so napakahalagang alalahanin natin kapag nagkaroon ng problema ang mag-asawa, may epekto po yan, negative
effect sa ating mga anak. Unang-una, yung pagkilala nila, kailangan pa bang mag-asawa kung mag-aaway na lang? So, ang mag-asawa pala, natural lang mag-away na lang. Ano? Ang mag-asawa pala, okay pala yon magbatuhan ng pinggan. Ano? Okay pala yon ang tatay ko, sinasampal, sinusuntok ang nanay ko. Ano? Kaya pag nag-asawa siya, posible rin na gagawin niya sa kanyang mapapangasawa. So, yun po yung mga naitatanim natin ituturo natin sa kanila dahil sa ating mga paraan ng pag-handle ng ating mga pamilya. May ganito po ba sa atin? No, nakikita po ba natin ang ating mga pamilya? Ano po? So, nasa trouble talaga, no? May problema talaga, may sakit ang ating mga pamilya. Ano? Mayroon talaga, ano po? At maraming mga tahanan nangangailangan ma-repair. Nangangailangan na ma-remodel, hindi lang yung mga bahay natin, kundi unang-una tayo. Ang sabi ganun, aanin mo ang palasyo kung ang nakatira ay kwago, ano? Ay, oo naman, ano? Di po ba? Kung puro nag-aaway lang, ang laki nga, mansyon nga ang bahay mo, hindi naman magkasundo ang magulang. Ang mga anak ay palayas at ayaw nang tumira sa bahay, no? Dahil sa naririnig sa magulang, mabuti pang tumira sa kubo, dikit-dikit kayong matulog, masayang matulog, payapa ka, wala kang inaalala. Tama ba? Pero gusto pa rin natin ng magandang bahay. Ano? Ayan. Pero ang paalala lang sa atin doon, anumang katayuan natin sa buhay, wag natin kalimutan, may pamilya tayong higit na mahalaga kaysa sasakyan, kaysa bahay natin, kaysa trabaho natin. Mawala na ang lahat, wag lang ang pamilya. No? Naranasan natin yan nung pandemic. No? Nakita natin yan nung pandemic. Ang sabing ganon, today, we can have instant houses, but we cannot have instant homes. Totoo po yun. No? Napakadali na lahat, instant na ngayon. Ano? Hindi lang pagkain ng instant. Kahit asawa, instant na rin. No? Mag-ingat sa instant husband and wife. Doon lang nagkaanuhan sa Facebook, nagkahanapan, nagkita, magsama na, practice na. Ay, bukas, hindi na tayo magkasundo, maghiwalay na. That's not the plan of God. Ano? Ang tahanan daw po ay itinatag saan? Out of love. Huwag magsasama kung di naman nagmamahalan. Ano? Huwag pipili ng isang tao na kakasamahin mo sa buhay na hindi mo naman minahal, kundi ikaw ay parang compelled ka lang, napilitan ka kasi ito ang bubuhay sa'yo. Napilitan ka kasi ito ay may utang na loob ka sa kanya. Nako, yan po ang sabing gano'n, built out of love, patience, trust, and commitment. Nako, hindi lang pag-ibig, nandun yung patience. Patience, pagiging matiisin. Pag nag-asawa ka, talagang kailangan mo maging matiisin. Kung malinis ka sa bahay, kayo nung nandun ka sa magulang mo, sanay ka sa kalinisan, bago nag-asawa ka, sanay sa karumihan, ay talaga namang away. Ano po? Matiisin. Natural po ba yan? Yes, natural yan sa mag-asawa, magkakaiba. Ang iba, sanay ng very orderly, may pagka obsessive compulsive, kulay puti, ito puro di kulay, ito puro itim, ito puro mga sapatos, dito lang. Sobrang orderly, habang ang asawa mo, sobrang sabog naman. Ay talaga, common po yan, Lalo na mga asawang may trabaho, ang focus lang niyan, trabaho nila. That's how they are created. Kaya maintindihan lang din natin, Mga babae, minsan nagre-reklamo, pero let us learn, to accept each other kung ano pa man yan. Dahil, una, pinangako natin yan sa Panginoon. Till death do us. Nakakalimutan yun in sickness and in health. Ayan. Pero pag nagkaaway na, hiwalay na, yan na ang usapan. Okay, anong klaseng tahanan? Sabing ganon, happy marriages begin when we marry the ones we love, and they blossom when we love the ones we marry. So lumalago siya, gumaganda, yumayabong, nagbubulaklak, namumunga kapag ang iyong minahal, ay iyong pinakasalan, at ang iyong pinakasalan, lagi mong minamahal. Hindi mapapagod na magmahal. Yan ang paalala sa atin. Ang sabing ganon, kapag ang lalaki nagbukas ng pintuan ng sasakyan para sa isang babae,
No? Dalawang meaning daw po yun. Gusto niyo bang malaman kung ano yung dalawang meaning na yon? Isa, pwedeng bagong kotse. O pwede ring bagong asawa. Ano? Bakit? Kapag mag-asawa na kayo, pag matagal na, anong tendency ng lalaki? Totoo po yung nakikita natin ng mga post, naiwan na yung babae, siya may dala ng lahat. Ano? Nangyayari po yan kapag napabayaan ng kape. Okay? Nakalimutan in-nurture ang ating mga sambahayan. Sabi, let us, when we love the ones we marry, dun po lumalago ang ating mga pagsasama. Okay? So, paano po ba, o sino po ba ang nag-create ng pamilya? Kanina binanggit natin yan. Ang sabi pong gano'n sa Genesis 1:28, no? Gusto kong basahin sa Tagalog. Ang sabing gano'n, at sila'y pinagpala niya. No? Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, punuin ninyo ng inyong mga anak, magpakarami ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa pampapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So, ang lumikha po ng mag-asawa, ng pamilya, ay walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang nagtatag ng pag-aasawa sa halamanan pa ng Eden. Yan po ang nakasulat sa Genesis, kung ating babalikan. Kaya dahil tinatag siya ng Diyos, hindi po siya pwedeng sirain ng tao. Sabing ganon? Ang pinagsama kalimutan nyo na yung sinasabi ng pastor at ng pare. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ayan, mga minamahal ko. So, ang Diyos talaga, gusto niya sa disenyo, sa pag-create niya, sa pagtatag niya ng pamilya, ito ay magiging mayabong, fruitful, Fruitful, hindi lang dahil magkakaroon ng maraming anak, kundi magiging malusog, matatag, at masayang pamilya. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-asawa tinatag niya at ito ay pinagpala ng Diyos. May panukala po siya o layunin para sa inyo at sa aking pamilya tulad ng layunin niya sa pamilya ni Adan at ni Eva. Yan po ang napakagandang turo sa atin mula sa Biblia. At sabing ganon sa ating pag-aaral ngayong gabi, what man should be? Ano dapat ang mga lalaki sa babae? At ano naman ang mga babae sa lalaki? Tingnan natin ang natatala sa Biblia. Ano pong sabi dyan? Ang sabi sa Genesis 2:18, it is not good, hindi mabuti, ang sabi ng Panginoon, na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong o katuwang niya. Fit for him, Hindi yung helper na utusan, Katuwang, yun po yung akma doon, katuwang, kapartner, niya sa kanyang buhay. So, ang gusto ng Panginoon ay ang babae at ang lalaki ay magsama bilang, magkatuwang, Ang sabing gano'n, ayaw niya na sila ay mag-isa. Gusto niya na sila ay magkasama. Yan. Ito po ang turo sa atin sa Genesis. Yan ang gusto niya na ang babae at ang lalaki, sila ang magkatagpo para sila ang magsasama, at hindi paghihiwalayin ng tao. Tayo daw po ay likas na panlipunang nilalang na umaasa sa isa't isa, social being. Tayo ay mga social being, di tayo mabubuhay ng walang kapwa. Kailangan natin ng isa't isa. Kahit sabihin natin, pwede naman akong mabuhay kahit wala ang magulang ko, wala mga kapatid ko, pero kailangan mo pa rin ng mga tao sa paligid mo. Kailangan mo ng mananahi ng damit mo. Kailangan mo na magpiprepare ng pagkain mo. Kahit bumibili ka sa Jollibee, kailangan mo sila. Kailangan, bawat galaw mo, makita mo, kailangan mo ang kapwa mo. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos as a social being. Para makipag-ugnay, para magkaroon ng relasyon sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, at unang-una, syempre, sa Diyos. Kasi kung hindi ka nakikipag-ugnayan sa Diyos,
ay malabo po na maging maayos din ang ugnayan mo sa iba at sa iyong kapwa, no? Okay, ang sabing ganon, ano naman ang kailangan? Kasi ito, common po to. Ang pagkakaiba-iba natin, alam natin yan. Marami tayong mga individual differences. Bawat isa may pagkakaiba. Walang kahit na yan ay kambal, mayroon pa rin niyang pagkakaiba. Kahit identical twins, no? Mayroon pa rin niyang pagkakaiba pag tinitigan mo. Physically, sa ugali, sa galaw, sa structure ng katawan, sa kanilang pagtingin, sa mga pag-iisip, kung paano nila kinikilala ang mga bagay, ay nagkakaiba-iba. So, paano daw po natin to kino-consider? Paano natin ito hinaharap? Itong mga pagkakaiba na ito? Paano natin naharapin? Ako, napakaganda. Sa 1 Corinto, ang sabing gano'n, gusto ko sa Tagalog, no? Para harapin natin yung ating mga pagkakaiba-iba, balikan natin ang turo ng Diyos sa 1 Corinthians 13:4-7. 1 Corinto 13:4 hanggang 7, ang pag-ibig ay matyaga. Yan. Naku, kahit pala nagpapaso ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin. Ano ang sabi? Hindi mayabang, ni mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Wow! Napakaganda po ng pagkakasulat sa banal na kasulatan kung paano natin mahahandle ang pagkakaiba-iba natin. Number 1, syempre, first and foremost is love. Ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ang halimbawa ng pagmamahal ng ating Panginoon, mga minamahal ko. Ang sabing ganoon, tayo ay maging matyaga. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob. Yun ang nais ng Diyos kung paano natin haharapin. Paano natin i-handle ang ating relasyon. Paano magiging matatag? Number 1, love. Dahil minamahal mo, pag-asawa mo na, dapat bulag ka na. Bakit po? Hindi mo natitingnan ang mga mali ng asawa mo. Bilangin mo ang mabuting mayroon siya. No? Kung may mali, pag-usapan. Kung hindi dahil pinag-usapan nyo, babaguhin na niya dahil yun po'y nakalakihan na at nakatandaan na. Kapag ka 9 years old na, yan pong ugali niya, yung moral ng tao, yan na yun. Dadalhin na niya yan, hanggang sa siya'y tumanda. Kaya ang magagawa mo na lang is acceptance. Ayan. Acceptance. So, mamahalin mo na, maging bulag na tayo pag tayo mag-asawa na. Bulag dahil di natin tinitingnan ang mga mali. Dapat daw tayo kapag tayo ay may asawa o mag-asawa na at mga magulang na, tayo ay mga bingi. Kapag nagsasalita ng medyo masasakit o paulit-ulit na ang ating asawa, common sa aming mga babae, ay magbingi-bingihan na lang tayo para hindi na magkaroon ng problema. Kasi minsan kaming mga babae, gusto lang magsalita ng magsalita. Hayaan yung magsalita, 20,000 words po yan dapat ubusin sa maghapon. Ay kung si Mrs. ang kaharap ay laptop, ang trabaho niya sa opisina, wala siyang kausap, pagdating niyan, uubusin talaga niya isang upuan kasama kayo at mga anak nyo, yung 20,000 words. Nilikha ang mga babae sa ganyang paraan. So, atin na lamang unawain. Hindi kailangang sumagot mga asawang lalaki. Pagka may sinabi ang babae, hindi lahat mayroong kang sagot. Hayaan mo lang magsalita. Pagkatapos magsalita, okay ka na ba, mahal? Ayan. Huwag niyo na patulan. Kasi naman pinapatulan Kaya tuloy, nag-aaway. Pag mainit ang isa, malamig ang isa. Pag malamig ang isa, mainit ang isa. Huwag parehong malamig, at huwag parehong mainit. Ayan, okay. Ganon din sa ating mga anak, Dapat sensitive po tayo. Minsan may hinarap ang ating mga anak sa klase, sa school, sa trabaho. Huwag na nating dagdagan pa, Maging observant tayo dyan. Yun napakaganda ng turo sa atin ngayon. Kung tayo ay mga magulang,
matiisin din. Kapag lumalaki ng mga anak natin, iba-iba na rin po ang ating treatment dyan. Kung bata yan, pwede pa natin yan pinagsasabihan ng medyo matapang-tapang. Pagka medyo yan ay teenager na, ingat na tayo kasi pwede yan mag-cause ng rebellion sa kanila. No, yung para tayong magkaibigan, pag may pamilya na yan, para tayong mga counselors, nag-iiba-iba po yan by stage ng ating mga anak kung paano natin sila ina-approach. Ano? Learn those approaches. Ayan, okay? So, wag matuwa sa masama. Kung nagkakamali, ituwid, no? Tulungang maituwid. No? Wag iwanan sa ere. Pag asawa mo yan, anak mo yan, wag mong iiwanan, wag mong pababayan, wag mong sasabihin, lumayas ka na dito. Anak mo yan, may pananagutan ka pa rin sa Diyos kapag pinabayaan mo siya. Asawa mo yan, kung nagkamali, ay talagang tutulungan mo pa rin bumangon. No? Yan po yung hiwaga ng pag-ibig na gusto ng Panginoon na mamuhay sa puso ng bawat isa sa atin. Okay? Ang sabing ganon, the encouraging part is that love can be nurtured, no? Ito po ay napalalago, At ang sabing ganon, we can cultivate love. Pwede natin itong ingatan, alagaan, payabungin even during challenging times when a marriage appears to be struggling. Kahit parang maghihiwalay na kayo, kahit parang malabo ng mabalik ulit, pero ang sabing ganon, love can be cultivated. Pwedeng ma-develop, pwedeng maibalik, ma-recover, no? If we will only work intentionally as husband and wife, as parents, maibabalik natin yan sa ating mga anak in the strength of God, in the wisdom of God. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. So, ang sabing gano'n, paano kinilala ni Adan? Ito po yung sinasabi ko sa inyo, dahil may pagkakaiba-iba tayo, may paraan, pinakitang halimbawa kung paano ni-recognize ni Adan, kinilala ni Adan ang pagkakaiba o kung anong mayroon kay Eve. Ang sabing gano'n, this is now the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Sa Tagalog, ang sabing ganon, ito nga'y buto ng aking mga buto, laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. So dito sa verse po na ito, sa talang ito sa Biblia, tinuturo sa atin na ang babae at ang lalaki talagang may ugnayan niya nung nilikha pa lang yan ng Diyos. Kaya kinuha ng Diyos saan po? Sa tadyang, kumuha ng isang buto sa tadyang para gumawa ng isang babae malapit sa puso para mamahalin niya. Ayan, hindi sasaktan. Siya'y tatawaging babae, ang sabing ganon. At ang paalala, kapag ka mag-asawa, para tumayo kayo sa sarili niyong paa, yung turo ng matatanda. Kapag mag-asawa na, tumayo ka sa sarili mong paa. Huwag kang dumipende sa tulong ng iyong magulang. Huwag kang manliligaw kung wala ka pang kakayanan na magbigay ng regalo o kung gusto mong magbigay ng bulaklak, hihingi ka pa sa magulang mo. Huwag ka munang manligaw. Kapag kaya mo na, tsaka mo yan gagawin. Ang sabing ganon, iiwan ng magulang para itatag ang sarili mong sambahayan. So mga minamahal ngayong gabi, ang pananalita pong ito nagpapaalala sa atin kung paano kinilala ni Adan na espesyal, na siyang itinalaga ng Diyos ang babaeng si Eva sa kanyang buhay. So kapag tayo mga nagpakasal na, mag-asawa na tayo, wala nang iba pa, wala nang sisiyang. Kaya lang naman kita napangasawa kasi tinukso tayo nung kasama mo sa office o yung office mate mo o yung kaibigan mo, nireto lang tayo. Hindi naman talaga tayo dapat mag-asawa. Yung nanay mo kasi, pinilit ako, May ganun pa po ba ngayon? Wala. Kasi makulit ka, kinulit mo lang ako, kaya ako nagpakasal. Hindi po. Pag mag-asawa na kayo, laging ang isipan natin, ikaw, anong sabi ng awit? Ikaw ang bigay ng may kapal. Tama po ba? Parang di kayo maka-oo doon. Parang gusto nyo sabihin, hindi bigay ng may kapal ang asawa nyo? Ay, pag-isipan nyo pong mabuti yan, mamayang gabi, tanungin ang sarili, At tanungin nyo rin ang asawa nyo, mahal, talaga bang bigay ka ng Panginoon sa akin? Okay, ibig sabihin lang, renew your relationship,
Okay, so ang sabing ganon, paano natin haharapin ang mga challenges? So mga minamahal, ang sabi niya, hindi tayo hindi natin kakayanin ang mga challenges kung, ang sabi niya sa mga awit 127:1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, ang sambahayan. Walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo nito. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So walang silbi po, walang kabuluhan ang ating mga pag-aasawa, ang ating mga sambahayan kung wala ang Diyos. So sa simula pa lang, bago ka pa mag-isip manligaw sa mga kalalakihan at bago ka pa sumagot sa lalaking nanliligaw sa'yo, lumapit ka muna sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa akin ang tamang taong aking mamahalin. Unahin mo munang magtanong at humingi sa Diyos ng tulong. No po? Kapag ginawa mo yan, araw-araw, Panginoon, ito yung gusto kong mapapangasawa ko, pero ikaw pa rin ang masusunod. Ano ang gusto mong mapapangasawa ko? No? Nagawa niyo po ba? Sino rito ang talagang ipinagdasal niya yung mapapangasawa niya sa Panginoon? Uy, wow, salamat po, salamat. Kaya walang reason ng sulian, ha? Ibig sabihin yan yan talaga ay pinanalangin ninyo. Kapag pinanalangin nyo, through thick and thin, ayan, ano man ang harapin natin, magiging matatag tayo, no? Bata pa lang, igabayan na po ang ating mga anak. Anak, pag ikaw ay dumating na sa tamang edad, wag yung, hindi ko pa pag-uusapan yan, hindi dapat pag-usapan sa mga anak yan, no. Dapat maintindihan nila, anak, pag ikaw ay pipili ng mapapangasawa sa tamang panahon, anak, may tamang panahon niya, ganito ang pipiliin mo. Ayan. Kung naging ideal sa kanya ang tatay niya, naging mabuti, mapagmahal, ayan yung hahanapin niya rin sa kanyang mapapangasawa, yung katulad ng papa niya. At sa mga lalaking anak naman, pagka naging mabuting ina, magandang halimbawa, mapagmahal, maalaga, ang hahanapin din ng ating anak na lalaki ay babaeng katulad ng mama niya, ng mother niya. Ayan, so unahin sa Panginoon. Pag maghahanap ng mapapangasawa, sa mga may asawa, laging maglaan ng oras ng pananalangin. Itatag sa Panginoon lagi ang inyong pagsasama at ang inyong sambahayan. Gawing intimate, gawing mas lalong malapit ang panalangin yung magkasamang mag-asawa sa Panginoon. Sino po dito ang nagdadasal na magkasama silang mag-asawa? Uy, talagang nakakatuwa itong ating grupo. Sino po dito ang nagdadasal na special silang magkakasamang pamilya? May special prayer sila for the family. Mga anak kasama nila. Wow, may ilan. Yan po'y gawin nating habit, Kahit isa-isahin natin yung anak-anak, ikaw ang aking ipapanalangin ngayon. O bago kayo umalis, anak, magdadasal muna tayo. Napakaganda po niyan para yung ating mga ugnayan ay maitatag sa Panginoon. Yun yung sinasabing ating maitatag sa Panginoon. Ang Panginoon ang pangunahin. Siya ang huli, siya ang lahat-lahat sa ating mga pagsasama. Sabing ganon, kapag sinusubukan ng mga mag-asawa na buuin ang kanilang relasyon sa kanilang sarili, ang mga hamon ay lalong lumalabas. Pinipilit natin gawin sa sarili natin. Samantalang kailangan na natin ng tulong ng Diyos. Dahil ang Diyos lang makakapagbago ng puso at ng isipan natin. Gayunpaman, kapag humihingi sila ng karunungan at tulong ng Diyos, makakatuklas sila ng mga solusyon kagaya ng ginagawa natin ngayon. Matututo tayo ng ilang mga paraan para tayo lumago sa ating mga pamilya. So, ano po ang tinuturo sa atin ng buhay pag-aasawa? Ang sabing gano'n sa 1 John 4:8. Kapag minamahal mong asawa mo, sabi natin kanina, matiisin, walang hanggan. Lahat ng napakagandang karakteristik na yon. Ang sabing gano'n, ang tinuturo ng pag-aasawa sa atin is, whoever does not love, does not know God.
Ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. Yung iba ang paraan ng pag-ibig, yung nakakasakal, yung sakim na pag-ibig, hindi po pag-ibig yun. Ano? Dahil ang pag-ibig ng Diyos, sabi matiisin, hindi nagtatala ng mali, walang hanggan, dalisay. Yan ang mga halaga ng pag-ibig ng Diyos because God is love. So kung ang meaning ng love sa ABS-CBN is family is love, sa Biblia, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ang pagmumula ng tunay, dalisay, at walang hanggang pag-ibig. Ang sabi sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, pakinggan mo, O bayan ng Diyos na Israel, ang Diyos, ang siyang Diyos, ang siyang ating Diyos, no? The Lord alone, walang iba, walang sino pa man, no? Ang Diyos lamang. Siya dapat ang pangulo ng ating mga pamilya. Siya lamang ang ating kikilalanin sa ating buhay, higit sa ano pa mang bagay. Ang sabi sa 2 Corinthians 13:13, the grace of the Lord Jesus Christ, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu, yun sanang sumaatin para patuloy na palaguin ang ating mga sambahayan. So sa parehong paraan, ang lalaki at babae ay naging isang laman. Ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu, tatlong persona pero isang Diyos. No, isang pamilya. At dahil dyan, ang Diyos ay sabi nga, God has a family. So gusto niya yung pamilyang yon ay manatiling daladala niya ang identity ng Diyos. Kung paano niya nilikha ang tao, minahal ang tao, dinisenyo ang tao, no, pinanukala ang tao, nais niyang manatili sila sa pamilyang yon. Yun po ang pamilya ng Diyos. Ang sabing ganon sa verse sa Ephesians 2:19, hindi na daw po tayo mga mga taga-ibang lupa, mga strangers, mga dayuhan, mga taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang, kasama ng mga hinirang. Kapag napabilang tayo sa pamilya ng Diyos, kapag tinanggap natin sa ating pamilya, sa ating buhay, ang Panginoong Jesus, nagiging papanumbalik ang ating relasyon sa Diyos, nagiging bahagi tayo ng kanyang pamilya, ng kanyang malaking sambahayan. Ang lahat, ang sabing ganoon, ang lahat ng tunay na nananampalataya sa Diyos ay bahagi ng kanyang buong sambahayan sa langit at sa lupa. Gusto niyo po ba na maging kabahagi ng pamilya na yon ng Diyos? Yes, gusto nating lahat. Kaya itong larawan ng family na mayroon tayo, yan po ay hinahanda nating larawan ng pamilya natin doon sa langit, sa buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos para sa isa't isa. Sa malaki, dakilang pamilya ng Diyos. Kaya nga ang sabing ganoon sa 1 John 3:1, anong pagkabuti? Behold, ating masdanan, sabing ganon, kung ano ang pag-ibig ng Ama sa atin. Dakila, bakit? Yung pag-ibig na yon tayo tinawag na kanyang mga anak. Tinawag niya tayong mga anak sa kabila ng ating mga pagkukulang, kasalanan, kamalian, pagtalikod, kawalang pagkilala sa Kanya, pero ang sabi, handa ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang sabing ganon, ang siyang tatawag sa atin bilang kanyang mga anak. Ang sabi ng awit, behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Napakabuti ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Gusto niyang ang bawat isa sa atin ibalik sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya nga mga minamahal ko, mayroon man tayong mga krisis sa ating mga pamilya, atin pong pagsama-samahang dalhin ito, At tayo ay sabing ganon, pasanin nating isa't isa, sama-sama nating pasanin, tuparin natin ng gayon ang kautusan ni Kristo para ang ating mga sambahayan ay muling maitatag ayon sa panukala at disenyo ng
Diyos. Ngayong gabi, atin pong pakikinggan, no? Mamaya ang isang awit at ang ating pag-aaral ngayong gabi ay magtatapos sa isang panawagan. No? At yun po ay ibibigay ko muna ang panahon sa ating mga kasama para sa susunod na bahagi ng atin pong pagpupulo ngayong gabi. Maraming salamat po, Ma'am Mary Jane Sabat, sa inyong napakagandang mensahe ngayong gabing ito. Ngayon po, bago tayo magtapos sa ating appeal song, no, ay ang ating mga kapatid ay nagbigay ng mga maliliit na papel. Kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede nyo po isulat sa papel at magkaroon tayo ng may mga ilang tanong. Baka pwede ho nating mabigyan ng sagot at matulungan ho namin kayo na maintindihan kung ano po yung mga inyong katanungan. Yan. Pwede, kung yung mga iba po nakapagsulat na po ata, ay pwede na ho nating ibigay or pupunta na lang po ako doon para basahin ko po kung meron po. Or kung ayaw niyo po magsulat, pwede din po kayong magtanong direkta. Pwede ko po kayong puntahan, taas niyo lang po yung kamay. May mga gustong katanungan. Or lahat po ba ay naintindihan ng paksaho natin ngayong gabi? Mukhang lahat naman po ay tumatango. No? So, maraming salamat po, Ma'am Mary Jane. Pero ito po kung meron mga kayong mga naisip na tanong pagka-uwi niyo sa bahay, na related sa ating mga pinag-uusapan, alam ko ho na minsan nahihiya lang din kayo magtanong at pinag-iisipan nyo pa, pwede nyo pong isulat, ipaabot sa kung sino man po ang host of the day para sa bago matapos yung ating pinag-uusapan sa isang araw ay maibigay nyo ho, mabasa. Okay po? So, maraming salamat po. Atin pong anyayahan si Sister Josephine. Maraming pong salamat, Ma'am Mary Jane.
tumatawag sa atin para tayo po ay magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Upang doon sa ating ugnayan sa Kanya ay maging matatag at magkaroon tayo ng mas magandang ugnayan ng ating mga sambahayan. Handa po ba nating tanggapin ang Panginoon ngayon na tumatawag sa atin, na papasukin siya sa ating mga sambahayan, sa ating mga puso, upang turuan tayong magmahal, katulad ng natala sa 1 Corinto, Kapitulo 13. Sino po ang nagtatalaga ngayong gabi na mag-aaral pa rin para kilalanin ang pag-ibig ng Diyos at lumago ito sa kanyang puso? Nais ko pong makita ang inyong mga kamay. Lahat po ng nagtatalaga na patuloy na matututo ng pag-ibig ng Panginoon, nais ko kayong hilingan na tumayo, mga minamahal, at akin kayong ipapanalangin. Marami man tayong hinaharap na mga krisis sa atin pong mga pamilya, subalit ang Diyos naglalaan sa bawat isa sa atin ng panahon para tayo'y tanggapin muli niya at humingi ng tulong sa Kanya. Mula sa Kanyang pag-ibig ay matuto para tayo ay magkaroon ng dalisay na pag-ibig sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, sa gabing ito, inyo pong pinakilala sa amin ang inyong disenyo, ang inyong layunin sa bawat relasyon na mayroon kami, lalo tigit sa buhay ng aming mga sambahayan. Nakita namin, Panginoon, na mula dito, nais ninyong aming maunawaan ang inyong dalisay na pag-ibig sa bawat isa. Nakita namin, Panginoon, ang aming pangangailangan na kami inyong tulungan upang lalo kaming maging matuto at maging mapagmahal sa isa't isa. Maunawaan namin na sa anumang mga pagkakaiba-iba namin, nangangailangan kami, Panginoon, lumapit sa inyo at sa inyong kapangyarihan ay mabago kami, magkaroon kami ng tunay na pagkakaisa bilang sambahayan, pag-uunawaan bilang mag-asawa, at gumawa sa buhay namin ang Diyos sa lahat ng aming mga gagawin bilang mga sambahayan. Aming tinatalaga, Panginoon, ang bawat isa. Ingatan mo po kami sa aming mga pag-uwi, maranasan namin ang inyong biyaya at ang pag-iingat ng inyong mga anghel upang bukas muli mo po kaming akayin sa lugar na ito at matuto ng mga dakilang aral ninyo at kami ay lumago bilang mga sambahayan. Salamat po, Ama, sa inyong pagtugon sa aming panalangin at sa inyong pag-iingat sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po at muli magkita-kita tayo bukas ng gabi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jesus, shine on me everywhere I go. If I follow fast and if I listen slow, on bright mountains high, in dark valleys low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine on me. Tells me so. On bright mountains high, in dark valleys low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine on me.